obligation ni seller with respect to the buyer. So, pwede pa rin singilin ni buyer na yung item na yon. Kapag hindi dineliver, then yan ay isang violation ng Consumer Act. Pwede yan ireklamo sa DTI. Merong deceptive sale dyan dahil sinabi ng seller na i-deliver ko sa yung item, hindi dineliver sa'yo, then mananagot pa rin si seller na makarating pa rin yung order ni buyer sa kanya. Ngayon, kung yung buyer naman ang may kasalanan kaya hindi niya na-receive yung item, pwede naman sabihin ng seller na si buyer ang may kasalanan dyan dahil willing siya i-deliver yung item pero hindi available si seller or wala siya si buyer at wala siya sa bahay. So, mareresolbahan yan sa level ng mediation dito sa DTI. Ipagtatagpo natin ang seller and buyer, pag-uusap natin kung bakit nga naging ganon. But as far as we're concerned, kapag ang seller ng kontrata at pumayag siya na i-deliver ang item kay buyer at hindi niya dinedeliver, meron pa ring obligasyon si seller kahit sabihin niya na nawala yung item or naibenta na niya sa iba. As long as hindi na de-deliver yung obligation kay buyer, pwede pa rin natin siya singilin. Alright, bilang panghuli na lang po, attorney, mensahe nyo na lang sa lahat ng mga consumers na nakatutok po sa atin ngayon. So, ito po, napakarami po ng mga mystery parcel and mystery box ngayon sa market, no? So, ine-emphasize po namin sa DTI na maging mapanuring mamimili. Unang-una, wala namang kaso kung hindi po nakaw itong mga mystery parcel or mystery box, no? Pero kapag nakaw po yung item na to, ang babala natin dito, pwede tayong kasuhan under anti-fencing, no? So, ang advice natin is to check doon sa seller. 'Di ba? Alam naman natin kung paano nagiging mystery parcel 'yan. Merong ganyan, alam na 'yan ng publiko. As a buyer, alamin natin kay seller kung saan nanggaling yung item na humingi tayo ng ebidensya or document kung nakuha ba ito sa Bureau of Customs sa isang auction sale. Tingnan natin para tayo bilang buyer ay safe mula dito sa anti-fencing law. Tapos pangatlo, yung din ang warning kasi nga mystery parcel, hindi natin alam ang laman, maaaring hindi safe yung mga item, maaaring hazardous yung item, so mag-iingat yung ating mga consumers. If in any event na meron na nga tayong nakuhang ganyan at may reklamo, pwede po rin yan idulog sa DTI. I-email lang po kami sa consumercare@dti.gov.ph. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Amanda Nograles, Consumer Protection Group Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry.